At ngayon, transportasyon naman ang Aha. pag-uusapan natin dahil nakaumang yung big time oil price hike. Halos ₱5. Oo, Oo. anong mangyayari sa atin ngayon yan? Lalo na yung mga pampublikong transportasyon. Tama. So ano ba? Activated na ba yung fuel subsidy? Mhm. Tanungin natin si Asek Mon Ilagan, ang tagapagsalita po ng Department of Transportation. Good morning, Asek Ilagan, sir. Morning, Asek. Hi, Tuesday. Magandang umaga sa inyo at Christian. Good Mhm. morning. Ay, kumusta po kayo? Kayo ba'y nagpagas na? Full tank Pa nga, iba. nakalimutan ko eh. Abay sa Martes, mataas ang itataas. Opo, baka makatipid man lang sana itong linggong ito. Ba't siguro mamaya paglabas ko, Ayan. Oo. I'll take advantage. Oo. Oo. Sir, unang question Opo. tungkol dun sa pagtaas ng gasolina. Ano muna yung inaasahan na epekto nito sa transportasyon at ano yung mga ginagawa ng DOTR, partikular na doon sa sektor ng pampublikong transportasyon? Thank you, Christian. No? Mm-mm. So, unang-una, sa sektor po ng transportasyon, ang DOTR po at ang LTFRB po ay naatasang mag-distribute ng tinatawag na fuel subsidy o para sa PUB operators at drivers sa buong bansa. Programa po talaga ito ng ating pamahalaan. No? At sinabi po dito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na handa po ang pamahalaan para po magpaabot ng fuel subsidy sa mga sektor na lubhang tatamaan po ng oil disruption dahil nga po sa conflict sa pagitan po ng Israel at Iran. Yung fuel subsidy program po ay dinisenyo talaga para unang-una makatulong sa biglaan at hindi inaasahang pagtaas po ng presyo ng gasolina at krudo. At ikalawa po upang hindi rin masaktan at matulungan ang mga commuter sa posibleng epekto ng pagtataas ng pamasahe ng mga public utility vehicles. At para din po masiguro na hindi maapektuhan po ang biyahe ng pampublikong sasakyan. Ayun. So, kaya nakahanda na po ang fuel subsidy program ng DOTR. Kasama rin po, I think it was already approved. The list has already been approved then by the Department of Energy. At ito po ay ibibigay na po itong listahan na ito kung sino ang mga possible beneficiaries sa LTFRB. Pero Ayun, Asek, so yun po ang proseso. Opo. Ang magti-trigger niyan, 'di ba, kapag umabot na sa $80 per barrel yung fuel sa world market. Nandun na ba tayo sa presyo na 'yon ngayon para maipalabas nyo na yung fuel subsidy? Ito po kasi talaga yung standard ng ating pamahalaan. Pagka merong ganyan, unang-una kasi lahat ng stakeholders kailangan mo tignan eh. Number one, yun hong mga drivers and operators, definitely lalabas po yan katulad ng plano na nga po, baka meron ng planned rally sila Yeah. at itutuloy po nila yung pagtataas, paghingi ng dagdag na fare pasahe hike. para sa kanila. Pero at the same time, ganun din po ang epekto nito sa mga computer. So lahat po itong sitwasyon na ito ay tinitignan po ng ating pamahalaan. Kaya ang agarang tugon lang muna dito para at least ma-appease ang sitwasyon at magkaroon ng tugon doon sa hinihingi ng lahat ng mga apektadong sektor, ay ito ipalabas sapagkat nasa programa naman po ito ng pamahalaan, ang fuel subsidy program. Ang gusto siguro malaman ng ating mga kababayan na tsuper, Asek, magkano una? At saka, Kailan? yung kailan ito mararamdaman o makukuha ng ating mga kababayan tsuper? Opo. Una kong gustong sabihin dyan, nakaayos na po itong certification mula sa Department of Energy para po sa fuel subsidy. At inaayos na po ng LTFRB yung may guidelines for distribution. Nasa kanila po kasi ang listahan yan eh. And ayoko pong pangunahan naman ang LTFRB at ang DOTR kaagad na magkano ang ibibigay kasi baka magkagulo po tayo dyan. Hintayin na lang po natin mismo ng LTFRB sapagkat bukod sa LTFRB, definitely makikipag-ugnayan din po yan sa mga LGUs o local government units. No? So, tinitingnan din po nila kung paano i-download yung sinasabing fuel subsidy program na yan. So, hindi ko po muna masasabi kung magkano po talaga ang ayuda, baka magkagulo po, at kung ilan talaga ang figures na makikinabang po dyan. Pero definitely hindi ho ba yung mga public utility vehicles, no? Kakasama po dyan yung mga nagmoderno na mga sasakyan, the PUV, kasama po yan, may fuel subsidy dyan, ang mga taxi, ang mga jeep,
ang mga buses po natin. Ito po Even mga public tricycles utility. yata, Yeah. meron eh. Oo. Mukhang meron din po yata, kasama po sila Oo. doon dahil sila rin po ay gumagamit ng krudo at ng Correct. gasolina. Mhm. So, Kasi- yan po ang mekanismo. Hintayin na lang po natin by Oo. next week sapagkat nag-utos na rin po diyan si Secretary Vince Dizon. Oo. Pero na Asek, agad. kasama ba dyan yung mga hindi nagpalista para sa PUV Modernization Program? Kasama din po diyan kasi hindi naman hindi naman din Hindi po. naman yun yung requirement. Oo, hindi naman po ito yung isa sa kondisyon lang na kinakailangan nag-modernize ka. Kailangan nag-consolidate po. Kahit po sila ay yung mga tinatawag po natin na traditional na mga jeepney, kasama rin po sila kasi apektado po sila eh. Mhm. Right. So lahat po yan, public utility vehicles na na-define po doon sa fuel subsidy program ng ating pamahalaan. Nagkausap na po ba si Secretary Vince Dizon at yung mga leader ng Transport and Operators Group para pansamantala hindi na muna ituloy itong kanilang bantang tigil pasada? Oo, eh. Opo. Ang pagkakaalam po, wala pa hong pagkakataon na makapag-usap. Pero siguro, ay baka iintay lang talaga magkano po talaga ang magiging dagdag na singil para ho sa krudo at gasolina. Pero yan, naiintindihan po naman natin yan tungkol doon sa kanilang paglabas at ika nga ay ipaabot ang kanilang mga hinaing. Karapatan po nila yan. Hindi po natin sila Yes. mapipigilan dyan. No? Kung lalabas man sila, magrarally sila sa paglabas. Pero sana din, makita din po na mahihirapan din ang ating mga commuters. Oo. No, Asek, oo. Apo. Oh, Pero dyan po sa aspeto na yan, kung sakasakali naman, nakahanda naman po, parang magkakaroon po ng the whole of government approach. What I'm saying is that ang DOTR, ang LTFRB, ang MMDA, at maging ang mga local government units, alam naman po nila yan, pag na-paralyze po ang sasakyan, automatic na po yan. Kikilos po yung mga natin, yung mga transportasyon na dapat maging sakyan po ng ating publiko, including po ang ating mga LRT1, LRT2 at saka ating MRT3. Asek, may nagtatanong lang dito. Ito bang fuel subsidy ay nangangahulugan na malabo yung hinihingi nilang taas pasahe? Hindi naman po. Lahat naman ilalagay naman yan sa proseso. Hindi po naman porket may fuel subsidy program, wala na. Pero Yes. ito po yung talagang parang stopgap measure po ito talaga ng pamahalaan. Nandyan po kaagad na nakikita nila, katulad nung binanggit ko kanina, dalawa po yan, para naman magtuloy-tuloy yung operations ng mga land transport po natin, public utility vehicles, meron pong fuel subsidy program o ayuda na manggagaling po agad sa Mahirap po kasi hihinto Oo. ang land transportation. Kawawa po ang mga estudyante, kawawa po ang mga empleyado po natin. So mahihirapan po talaga. So na-anticipate na po ito ng pamahalaan. Dito tayo, Asik, sa isa pang issue dyan sa overcharging ng taxi sa NAIA. 5,500, Asek. Mahigit full tank pa yun. From one terminal to another terminal na magkapit-bahay lang, 5,000, Asik. So paano natin maiiwasan yung mangyari ulit yung ganyan? Opo. So number one po, itong sa issue ng taxi, no, meron na po kaagad na ginawang pagkilos dito. Ang ating pong kalihim, Secretary Vince Dizon. Unang-una po ay alam naman po ninyo, sinibak na sa pwesto ni Transportation Secretary Vince Dizon at nadisarmahan na po yung 5 airport police na umano'y sangkot sa 60-40 overcharging ng mga taxi po dyan sa NAIA. Pangalawa po, inutusan na rin ni Secretary Vince Dizon yung Manila International Airport Authority o MIAA na imbestigahan po yung naturang scheme o yung racket na yan. Yung kung saan 60% po ng overcharge ng mga taxi drivers, yung iba po nagpapasada dyan, ay at habang 40% naman ang umano'y sa airport police. So may hatian po na nangyayari. Kaya nagtataas. Opo, kaya nagtataas. Now, ano po yung aksyon ng DOTR? Ang tugon po ay batay na rin sa utos ni Presidente, no? Sa mga nagtatrabaho sa gobyerno na magserbisyo sa mga Pilipino ng tama at hindi po umaabuso sa pwesto. Paulit-ulit po yan, ha? Paulit-ulit po na sinasabi ng Pangulo na dapat hindi natin pinapahirapan at inaabuso yung mga kababayan natin. Kaya kaiba po ito sa nangyari nga na may overpriced na sigil po dyan sa NAIA. Bukod po doon sa pagsibak sa 5 airport police, iniutos na rin po ng ating kalihim ang agarang proseso para sa termination ng mga ibinunyag ng mga pangalan nito pong taxi driver, ito Yan. si Felix. Oo. At
nais po ni Secretary Vince na ayusin na ang sistema at payagan na pong pumila sa NAIA yung mga regular taxi na Dimetro para makapagpasakay po ng pasahero nang tama ang singil. Na The base sa ultimate metro. solution po, Christian and Tuesday, no, the ultimate solution to address the taxi overcharging, dapat po mayroon ng centralized dispatch sa terminals, eliminate po opportunity for overcharging. At ito po ang inutos ng Secretary, pinag-aaralan na po ito ngayon diyan sa MIAA. Ayun. Dapat po mayroong Kasi- uniform fare at Yes. magkaroon ng Oo. lockdown rate na uniform sa loob ng Oo. NAIA. Kasi Opo. Asek, may kumalat na mga picture, yung presyo, yung Kung magkano? presyo ng Meter. kung magkano ang pamasahe. Hindi metro yung ginagamit, di umano. Kaya ewan ko, sabi ng DOTR fake news daw. Opo. So, kasama po yun sa investigation. Yan po yung isa sa di umano'y ibinunyag nitong taxi driver, no, na si Oo. Felix, no. So, meron daw po sila, nakatanggap daw po sila niyan. Pero bahala na po ang maging imbestiga dyan, ang MIAA, ang LTFRB. Yeah. Ayun. What is more important ngayon to prevent from happening, naglagay na po ng 24/7 na tao ang DOTR, LTFRB at Yon. LTO ngayon po sa NAIA. Para ngayon, monitor na po lahat ng mga movement po dyan ng mga taxi at maiwasan po yung tinatawag natin na overcharging. At saka para may agad-agad na mapupuntahan yung mga Oo, kababayan exactly. nating gumagamit ng airport kapag ganyang sinasamantala na sila. May tao na kayo kaagad doon. Opo, na ano na po, naka-dispatch, nakita ko na rin po mula po sa LTFRB at LTO, yun ho mga dispatching ng mga tao na inuutos kaagad ng ating kalihim. Oo. So kaya yan po yung tinatawag natin sa mga kababayan natin. Sinimulan na po ng DOTR, kasama yung dalawang ehensya, yung tinatawag natin na yung crackdown sa mga kolorum at overcharging taxis dyan po sa loob ng NAIA. Oo. Last na lang, Asek, may lugar Opo. ba or meron bang option yung mga pasahero kung saan pwede magreklamo? Halimbawa, kalagitnaan ng biyahe, ay ma'am, nagloko yung metro, ganito na lang yung bigay nyo. May mga ganon. Saan pwedeng magreklamo yung mga pasahero na inaabuso nung mga ilang tsuper? Napakaganda po ng tanong ninyo. No? Unang-una, pag kami nangyaring ganon, katulad po nung ginawa doon sa driver na si Felix, hindi niya alam, naka-record po pala sa cellphone, hindi ho ba? So yun naman ang sinasabi ng ating kalihim na sina-challenge ang ating publiko na gawin din ang role ninyo na pag may mga ganyan, ma-post po natin, napunan po natin, pati yung pagsasalita, kaagad pong i-report kaagad sa website po ng DOTR, LTFRB, at gayon din po ang LTO. At talagang yan ho ang medyo inaantabayanan at binabantayan ng ating pong mga kasama sa gobyerno. Sa utos na rin po ng ating Pangulo. Alright. Yan. With that, Asek, yan muna ang aming concern sa ngayon. Sa mga susunod na araw, wag po kayong madadala ha pag kayo'y kinukulit namin. Napakasipag ng DOTR. Opo. Madaling araw, gising na eh. Oo. Kailangan. 5:30 na sa Antipolo. At saka si Sec Vince, naku, Ay, in kahit fairness weekend, nag-iikot sa bansa. Sabado ng umaga, nag-iikot sa NAIA. Linggo, Kaya- kung saan-saan nagpupunta. Napaka-busy mo naman, Sec, sabi ko sa kanya. Kasi dapat nag-guest siya sa atin, hindi natutuloy dahil lumilipad sa eroplano. Talagang ganyan nung si Secretary at gusto niya talaga naka-hands-on siya at talagang gusto niya makita muna lahat at nagre-research, nagsasaliksik, nag-aaral bago ibigay yung mga desisyon. Right. Alright. Tama Opo, naman. opo. Dapat naman kailangan talaga ganoon. Salamat sa oras po ninyo, Asek Mon Ilagan. Sir, sa susunod po ulit. Salamat po sa inyo, Ma'am Christian, Sir Christian at Ma'am Tuesday. Magandang hapon po and happy Sunday. Happy Sunday po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Assistant Secretary Mon Ilagan, ang tagapagsalita ng Department of Transportation. Sino ba naman ang Hilingan, walang pinoprotektahan.